Hi, kamusta po kayong lahat? Ngayon po gagawin po natin ng reaction video. Ito pong grabe po itong balitang to, no? Ang title po nito, malalaking manok para sa mga fast food chain. Pinapalitan ng mas maliliit. 10 ang arestado. Mula po ito sa GMA Integrated News. Sa kanila po galing ang clip. Shoutout po. Gagamitin lang po natin ang kanilang video, no? Sisimulan na po natin to. Wala na po tayong kailangan pang iba pa. Let's do this. 10 arestado dahil sa umano'y palit manok modus kung saan ang mga ide-deliver na parte ng mga manok para sa fast food, pinapalitan daw ng mga mas maliliit. No? Nakatutok si John Consulta. Kita ang pagbabalibag sa mga tray na may lamang buhay na manok sa videong ito na nakuha ng NBI. Huling-huli. Walang iligal sa unang tingin, pero bahagi na pala ito ng tinatawag na palit manok modus. Sumbong ng mga growers ng manok sa NBI, napansin nila ang pagkaka-reject ng kanilang mga pinapalaki mga manok sa mga planta. At ang complaint natin, supplier to sa mga malalaking food chains. Nagtataka sila na yung dumadating na manok dun sa planta ay hindi na pumapasa sa standards, tapos iba yung timbang. Nagtataka sila, wala naman silang nakikitang kakaiba dun sa takbo ng truck dun sa GPS, pero bakit parang nag-iba yung mga manok na dumadating sa planta. Grabe, nagawa na ng paraan yun tukol niya sa GPS niya, no? Alam mo naman, di ba? Pero dito sa mga gumagawa ng ganito, sana naman makonsensya kayo. Ayan na nga, no? Sabi nga nila, di ba, hindi araw-araw Pasko, ayan na nga, tapos na karir nyo. Yung sinasabi ko, yan, nahuli na, di ba? Nasundan ng NBI ang truck na nagdi-deliver ng mga manok. At 10 sangkot daw sa modus ang arestado. Yari. Nawasak pa ang isang sasakyan ng NBI sa NLEX matapos itong banggain ng sasakyan ng mga suspect sa kanilang bigong pagtakas. Nako, dagdag gaso pa, ano pa, destruction of property pa, no? Grabe. Ayon sa NBI, kasabwat ang mga driver at pahinante ng truck. Pinapalitan daw ang mga manok na may timbang na 1,600 grams ng mga payat at batang manok na may bigat lang na 350 grams. Ang bilis lang, pinakamatagal na yung 20 minutes. Binibenta na dun sa bagsakan. Meron nang naghihintay na mga buyers din eh. So, dun nila binibenta na itong mga nakukuhan lang manok. Ang mahirap kasi dito, no, tong mga kasabwat dito, no, at hindi lang sa ganitong modus, no, kumbaga hindi lang sa ganitong maling kalakaran. May mga trabaho naman sila, di ba? Ayan nga, mga nagdi-deliver sila, di ba? Ang daming tao na, na walang trabaho talaga. Na kahit gawin hindi matanggap sa trabaho. Pero sila, itong mga nandito na, sabihin na natin hindi naman ganoon talaga kalaki yung sahod nila, no? Pero at least, meron silang mga trabaho na nakakapagtaka lang po talaga, no? Bakit gumagawa pa rin sila ng mga ganitong mga hindi magagandang gawain? Sabi nga nila, di ba, hindi talaga magtatagumpay ang kasamaan. Kumbaga, pag bibigyan ka o makakalusot ka siguro mga 1-2 taon o kung ano yan. Pero darating ang panahon at mahuhuli ka at ito na nga. Ang driver at pahinante, ang bayad sa kanila nung grupo na kumukuha ng mga manok, 20,000 bawat biyahe. Every biyahe daw, at least 500 to 1,000 chickens kada biyahe. Grabe, no, ayun na nga ang mahirap na yung gusto ng maraming tao rin talaga yung easy money. Actually, no, there's no such thing as easy money. Pag sinabing easy money, either masama talaga yan, no? Kasi ang bagay talaga o ang pera talaga, dapat yan paghihirapan mo. Pag sinabing easy money, either scam yan, basta masama yan, ganun, no? Wala pong easy money at eto na nga, kung may nakuha man sila dito na ilang taon nilang napakinabangan yung easy money na yan. Kasi nga 20 minutes nga lang daw, di ba, kung sa isang biyahe nila, nagtatagal ang ginagawa nila na yan at minamanipula nila yung GPS siguro malamang. Ayun na nga, ito nahuli na nga sila. Ang pinapalitan nila. Para hindi mabisto ang kanilang modus operandi, ang ginagawa raw ng sindikato ay tinatanggal itong GPS ng kanilang target truck na may kargang manok at ikinakabit sa isang baterya. Saka naman ililipat ito sa nag-aantay ng isang sasakyan na magsisilbing decoy para hindi maghinala ang mga biktima na may nangyayari na palang milagro sa kanilang mga manok. Grabe, ibang level, no? Talagang talagang gumawa ng paraan, no, para hindi talaga sila mahuli. Pero nahuli pa din.
Kasi nga masama yung ginagawa nila, no? Kung titingnan natin, parang simpleng pagnanakaw lang ng manok ang ginawa nila. Hindi po. Kasi yung affected dito, unang-una, yung contract grower, yung nagpapalaki ng manok. Tama. Sila po yung unang nalugi dito. Next time around, hindi na mag-grow yung grower. So, outright, mawalan sila ng client sa kanilang fees. The entire food chain and the ecosystem of the poultry industry are really affected. Kawawa talaga din yung mga legit, no? Legit na business, 'di ba? Yung mga growers nga sinasabi niya, 'di ba? At saka sila pansin niyo, no, sa lahat ng mga kumakain sa Jollibee, kaya naman pala. Kaya naman pala lumiliit ang manok ng Jollibee, 'di ba? Kahapon lang po yung order po ako, napakaliit po talaga. Ito po pala ang dahilan, no? Buti na lang po at nakahuli. Kahit sa mga inasal po, medyo lumiliit po ang manok, no? Grabe. Pero ito, nahuli na nga sila. Sana lahat, no, lahat talagang ma-monitor yan, lahat ng supplier sa fast food chain, no, ma-monitor to, dahil kawawa po talaga yung mga growers o yung mga legit business na lalo na mga poultry, di ba? Kawawa po talaga kasi million po ang ginagastos din po nila dyan sa business nila, na hindi po biro yan. Tapos kukunin lang po ng mga mandarambong po na to, no. Ayan po, nahuli na sila. Diretso po natin. Pag-amin naman ng sangkota driver ng truck, mahigit 1 taon na nilang ginagawa ang palit manok modus. Nagawa ko lang naman po yun kasi may sakit po ang nanay ko. Aroy, ayun na nga, lumang tugtugin. Pag nahuli, may sakit ang anak ko, may sakit ang nanay ko, no? 1 taon na. Yan ang dadahilan mo. Pero kung hindi ka nahuli, di ba? Hayang buhay, grabe. Pero pinagsisisihan ko naman ho eh. Sana mabigyan pa kami ng pagkakataon para magbago. Ayon sa NBI, tuloy ang kanilang follow-up laban sa grupo na nag-ooperate din daw sa iba't ibang probinsya sa bansa. Ayun na nga po, no, ay grabe itong balita na to. No, pansinin niyo po, kumain po kayo sa Jollibee. Ewan ko lang po ngayon kung na-replenish na yung ano nila, no, yung batch ng ano nila ngayon. Lumiit po talaga ang manok sa Jollibee. Kahit po sa mga inasal. Ewan ko lang po sa iba, no. Grabe to, no. Kumbaga, lahat po talaga damay po dito. Siyempre po, di natin masabi, meron din po tayong mga kamag-anak na nagbi-business po ng ganito. Malamang na ano po, na damay na po to, nalugi na, di ba? Dahil dito po sa mga mandurugas po na to, no. Pero nahuli na po sila. At sana po lahat po mamonitor po yan, no. See you all sa susunod ko pong reaction video. Marami pong salamat sa lahat po ng sumusuporta sa aking channel. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out.